sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 22, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Karumal-dumal na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. 3 estudyante patay, 7 sugatan. 2 menor de edad na suspect arestado. 24 na Pinoy na nakulong sa Russia nakauwi na sa Pilipinas matapos ang dialogo ni na PBBM at Russian President Putin. Mga ebidensya sa kasong hindi may paliwanag na yaman laban kay VP Sara Duterte, minarkahan na sa ikalawang araw ng impeachment pre-trial conference. Sa kakaiba, Dust Devil sa Cagayan, namuo sa labas ng paaralan sa bayan ng Santa Ana. Sa palakasan, magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo, kapwa nag-uwi ng medalya sa Asian Gymnastics Championships. At sa showbiz, Coco Martin, balik teleserye. Pilot episode ng Sigabo, nag-world premiere na ngayong gabi. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Isang malaking trahedya ang naging tagpo sa San Jose National High School sa Tacloban City nang mangyari ang pamamaril sa loob mismo ng isang silid-aralan. Patay ang 3 estudyante at 7 menor de edad naman ang sugatan. Ang mga suspect sa insidente ay 2 mag-aaral din na ayon sa pulisya ay biktima umano ng bullying. Ang panibagong insidente ng school violence na ito ay kasunod naman ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong 1 linggo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril sa loob ng silid-aralan sa San Jose National High School, Tacloban City, alas 9 ng umaga ng Lunes. Sumunod dito ang iyakan ng mga estudyanteng balot ng matinding takot. Maya-maya lang, tinangka ng isang lalaki na buksan ang pinto ng classroom pero pinaputukan din siya ng baril. Matapos ang pamamaril, patay ang 2 babae at isang lalaki na pawang mga estudyante. 7 naman ang sugatan. 2 na pong suspect ang taken into police custody. Then confirmed may 7 po tayong wounded. 4 nito ay babae, 3 lalaki. Ayon sa PNP, ang suspect sa pamamaril ay 2 estudyante rin. Iniimbestigahan ang anggulong biktima umano ng bullying ang 2 suspect. Sa social media, ipinost pa ng 2 minor de edad na suspect ang kanilang larawan na hawak ang mga baril na kanilang ginamit sa pamamaril. Hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. Ongoing pa yung interview natin together with the SWD. Inaalam pa kung saan ang galing at sino ang nagmamay-ari ng Glock pistol at 38 revolver at kung paano ito naipasok sa eskwelahan. Dahil sa insidente ng karahasan, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa mga eskwelahan sa buong bansa. Noong 1 linggo, nagkaroon naman ng 2 magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. Hinihikayat niya ang publiko na maging mapagmatiyag sa anumang banta sa mga paaralan. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning.
Ikinalulungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangyayari at ipinag-utos na ang malalimang investigasyon sa insidente. Nababahala naman ang kagawaran ng edukasyon at nakikipagtulungan sa mga otoridad sa Eastern Visayas upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani. Magpapadala rin ng medical at psychosocial support para sa mga apektado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananawagan si Senator Robin Padilla na sertipikahan na ang pag-aamyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte na ikinasawi ng 3 estudyante. Batay sa panukala, maaari nang makulong ang 10 hanggang 17 taong gulang para sa mga kasong karumal-dumal na krimen. Iginiit ng mambabatas na pabata ng pabata umano ang nasasangkot sa mga krimen kaya marapat na aksyonan agad ito ng Kongreso. Balik bansa na ang 24 na Pilipino na na-detain sa Russia dahil sa illegal immigration. Kasunod ito ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin noong 1 linggo. 9 na buwang nakulong ang mga Filipino workers sa Siberia dahil sa kakulangan ng papeles upang makapagtrabaho sa Russia. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan ang mga napauwing mga Pinoy. Karamihan po dyan OFWs, and we call them documented OFWs because they have gone through the process, but majority of them are considered undocumented. Ito po yung may mga problema nating OFWs na lumabas ng bansa na hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya po ang karamihan sa kanila ay biktima po ng illegal recruitment at trafficking in person. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Mabini Kaykay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Ayon kay Marcos, mapapakinabangan ng mahigit 700 magsasaka ang naturang proyekto na may 530 hectares ng sakahan sa mga bayan ng Alicia at Mabini sa Central Visayas. Dagdag ni Marcos, mahalagang magkaroon ng maayos na irigasyon ang mga magsasaka dahil sa banta ng El Nino sa sektor ng agrikultura na maaaring magdulot ng tagtuyot sa mga sakahan. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Isinagawa ang ikalawang araw ng impeachment pre-trial conference sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Minarkahan na ang mga ebidensya kaugnay sa mga akusasyon ng misuse of confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi po ako papayag na lamunin ang buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Pinabulaanan ng House Prosecution Panel na nilamon sila ng defense team sa pre-trial conference para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congresswoman Jervil, walang kakayahan ng impeachment clerk of court na maglabas ng ruling o kautusan sa gitna ng pre-trial conference. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. Sa panig ng defense team, the defense takes exception to that, no? Because definitely dumating kami dito ng handa. Pinaghandaan namin to na talagang napakatagal na panahon. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. sumentro sa 2 artikulo ang marking of evidence kaugnay sa umano'y misuse sa confidential funds at umano'y hindi may paliwanag na yaman. Ayon kay impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr., oras na matapos ang pre-trial conference ay kanila nang idadraft ang pre-trial order sa impeachment court. Tungkol naman sa posibleng surprise witness at documents. During the trial, they may submit or move before the court for the appearance of other witnesses that are not, whose names are not part of the pre-trial brief.
62 trial dates ang niling ng prosecution sa impeachment court para makumpleto ang paglalahad ng ebidensya at witnesses habang kalahati lang nito ang hiniling ng depensa. Inanunsyo na rin ng House Prosecution Panel ang latag ng pagpresenta ng articles of impeachment sa trial proper. Uunahin ang Article 4 kaugnay sa umano'y assassination threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at miyembro ng First Family. Article 1, misuse of confidential funds. Article 3, bribery and corruption, at Article 2, unexplained wealth. Pinangalanan din ng prosecution ng spokesperson nito na si Attorney Benjamin Tolosa na isa rin sa private prosecutors. Nananatili naman ang heightened security status sa Senado. Tiniyak ng Senate Security na wala silang natatanggap na anumang banta na may kinalaman sa impeachment trial sa Hulyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news mga ka-A to Z, magkakaroon ng malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, magkakaroon ng tapyas na 9 piso sa kada litro ng diesel. Halos 4 piso naman ang bawas sa kada litro ng gasolina, habang matatapyasan ng hanggang 11 pesos sa halos ang kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Energy Department, bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos ang peace deal sa pagitan ng Iran at US nung nakaraang linggo. Pero hindi pa nakikita ang epekto ng muling pag-angat ng tensyon sa gitnang silangan matapos ideklara ng Iran na muli umanong sinarahan ang Strait of Hormuz. Nagbabantang maging super typhoon si Bagyong Francisco at maaabot ang pinakamataas nitong lakas na 175 kilometers kada oras pagsapit ng Martes. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, nasa karagatan pa ang bagyo sa layong 620 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan at hindi inaasahang tatama sa lupa. Taglay nitong lakas ng hangin aabot sa 155 kilometers kada oras at pagbugsong 190 kph. Sa ngayon nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong Batanes, hilagang silangang bahagi ng Cagayan at silangang bahagi ng Babuyan Islands, habang itinaas na rin ang flood warning sa 10 rehiyon sa bansa. Una nang nagbuhos ng ulan ang buntot ng Bagyong Francisco na nagdulot ng pagbaha sa Panitian Elementary School sa Sofronio, Española, Palawan. Posible naman lumabas ang Bagyong Francisco ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, June 26. Nabulabog ang mga estudyante sa Santa Ana Fishery National High School sa Santa Ana, Cagayan matapos mamuo ang isang dust devil sa labas ng kanilang classrooms. Kita sa video ang maliit na ipo-ipon na alikabok na tangay ang buhangin sa labas ng mga silid-aralan. Agad din tumigil ang dust devil matapos ng ilang segundo. Wala namang naitalang nasaktan o napinsala. Susunod, radio anchor tinambangan sa Rojas City. At sa palakasan, Carlos at Eldro Yulo may bagong medal, habang Alex Ayala may bagong milestone. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Philippine National Police na magsisiyasat sa tangkang pananambang sa radio broadcaster na si Jay Lavapiez. Mag-aalas 6 ng umaga nitong Lunes. Sa CCTV footage, makikita ang pulang sasakyang minamaneho ni Lavapiez na bigla na lang pinagbabaril ng malapitan ng isang lalaking nakatakipang mukha. Agad ring tumakas ang suspect sakay ng kasamang nakamotorsiklo. Swerteng nakaligtas si Lavapiez matapos magpanggap na nasaktan sa insidente. Agad namang kinundena ng Presidential Task Force on Media Security at ng National Union of Journalists in the Philippines ang pananambang. Kilala bilang si Papang J, si Lavapiez ay anchor at station manager ng Bascog Radyo.
Sa Biyernes, June 26, inaasahang haharap sa PNP-CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap, kaugnay ng fact-finding panel ukol sa pagkamatay ng dalawang atleta ng universidad. Samantala sa hiwalay na investigasyon ng NBI, no-show muli ngayong Lunes si resigned Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa ikatlong pagkakataon, bigo muling humarap sa National Bureau of Investigation ang resigned coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Tab Baldwin. Para yan sa pagpapatuloy ng investigasyon ukol sa pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Bobet Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanyang abogado, wala sa kondisyon si Baldwin kaya hindi siya nakapunta ngayong Lunes, June 22. June 16, hindi nakasipot si Baldwin dahil hindi rin maganda ang pakiramdam. No-show din ulit siya noong June 19 dahil kasabay naman ito ng sabpina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Pero ayon sa kanyang kampo, inaasahang makakaharap na sa NBI si Baldwin sa Martes ng hapon, June 23. Samantala, nagpunta naman sa NBI Homicide Division ang mga abogado ni na Ateneo Assistant Coach CJ Ilumba at Student Manager Paulo Adevoso bilang tugon sa sabpina ng kagawaran. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga abogado, sa halip, hiniling ng abogado ni Adevoso na payagan siyang humarap sa NBI sa June 24, Merkules. Sa Talacogon, Agusan del Sur, dagsa pa rin ang mga nakikiramay at nagbibigay pugay sa kanilang yumaong kampyon na si Baterbonia. Sa naturang bayan din sa June 24, nakatakda ang libing ng naturang 2025 palarong pambansa MVP. Ngayong Lunes naman, pauwi na sa Nigeria ang mga labi ng yumaong si Adili. Dalawang opisyal ng Ateneo de Manila University ang personal na maghahatid nito sa kanyang pamilya. I am deeply sorry for the pain we have caused you. Our intentions were meant for good, but they were inadequate. We are learning the hard way and we are committed to make things right. Sa graduation ceremony naman ng Ateneo de Manila nitong weekend, kinilala ni Ateneo President Father Bobby Yap ang naging pagkukulang sa pagtugon sa trahedya. Nakatakda ring humarap si Yap bilang kinatawan ng universidad sa CIDG sa darating na Biyernes, June 26. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nakatakda sa Martes, June 23 ang ikalawang status conference ng International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inilabas na agenda ng ICC, kasama sa tatalakayin ang mga panuntunan sa paghawak sa confidential information, deadline sa paghahain ng komento sa mga report ng mga medical expert at ang petsa sa susunod na status conference. Nananatiling nasa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Pinayagan din siya ng Trial Chamber 3 na muling hindi dumalo sa naturang conference. Sinampahan ng kasong graft ng Ombudsman sa Regional Trial Court Naga Cebu, sina Ming Lanilla, Cebu Mayor Rajiv Enad, Vice Mayor Elanito Peña matapos ang questionable umanong rehabilitation project. Bukod sa mga opisyal, sinampahan rin ang 10 miyembro ng Sangguniang Bayan at Municipal Administrator. Kasalukuyan namang nasa ilalim ng 1 taong preventive suspension ang mga kinasuhan na opisyal. Samantala, humarap sa Sandigan Bayan si dating COA Record Officer L. Junho Mamila kaugnay sa kasong graft laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng umano'y paglipat ng 41 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies. Pinayagan ng korte na pansamantalang tanggapin ang mga dokumentong iniharap ni Humamil habang hinihintay ang beripikasyon. Nakatakda naman sa July 6 ang susunod na pagdinig at pagharap ng iba pang saksi.
Wala pang 2 taon nang maupo sa pwesto, inanunsyo ni British Prime Minister Keir Starmer ang pagbibitiw sa posisyon. Ito'y matapos siyang mawalan ng suporta mula sa kanyang sariling Labour Party. Ilang miyembro rin ang nawalan na umano ng kumpiyansa sa kanya para pangunahan ang partido sa susunod na halalan. Kabilang sa mga naging issue laban kay Starmer ay ang malawakang pagkatalo ng Labour Party members sa lokal na halalan at sa mga issue sa ekonomiya. Sinabi ni Starmer na tanggap niya ang mensahe ng kanyang partido. Nananatili muna siya bilang caretaker PM hanggang mapili ang kanyang magiging kapalit. Big moment para sa magkapatid na Yulo matapos parehong makapodium finish sa Asian Gymnastics Championships. Samantala Alex Ayala, kinapos man sa Berlin Open, may nakalinya namang agad na exciting tennis games. Alamin sa balitang A to Z Sports ni Rod Garabon. Hindi lang isa kundi 2 Pinoy ang tumuntong sa podium ng katatapos na Asian Gymnastics Championships na ginanap sa China nitong weekend. Salamat yan sa magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo. Nakupo ng double Olympic gold medalist na si Carlos ang ginto sa floor exercise event sa score na 14.7. Habang bronze naman ang naiuwi na nakababatang kapatid na si Eldrew na may 14.3 na score. Nakaabot rin ang magkapatid sa finals ng horizontal bar kung saan pumang-apat si Eldrew. Habang nagpang-anim naman si Carlos sa hiwalay na parallel bar event. Hindi man nadagdagan ang naiuwing medalya, happy naman ang magkuya sa pambihirang pagkakataong pareho silang nanalo ng medal sa iisang palaro. Congratulations! Samantala, matapos ang Cinderella run sa Berlin Open, naghahanda na sa susunod na exciting games ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Hindi man nakausad mula sa semi-finals ng Berlin nitong weekend, umangat naman ang ranking ni Ayala sa number 30 matapos niyang talunin sina world number 2 at world number 8 sa naturang torneo. Dahil sa pagtaas ng ranking, kwalipikado na ang 21-year-old na atleta na lumahok sa Wimbledon Open sa susunod na linggo. Si Alex ang kauna-unahang Pilipino na makakalahok sa singles draw ng isang Grand Slam tournament. Pero bago yan, dagdag excitement ngayon ang next big game ni Alex. Dahil sa June 23, makakapartner niya sa doubles event ng Bad Homburg Open si American tennis icon na si Venus Williams. Si Williams nakababalik lang sa laro matapos ang 4 na taong retirement at mayroon ng 23 Grand Slam Championships. Kaya naman aminado si Ayala na ang makapareha si Venus sa laro ay isang katuparan na ng pangarap. Good luck, Alex! Para sa balitang A to Z Sports, Rod Garabon. Sa aming pagbabalik sa Showbiz, Coco Martin, balik teleserye. Pilot episode ng Sigabo, nag-world premiere na ngayong gabi. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Matapos ang 3 buwang pahinga sa pagtatapos ng Batang Quiapo noong Marso, balik primetime teleserye na ngayong gabi ang hari ng Pinoy TV na si Coco Martin. Alas 8:00 nitong June 22, umere ang pilot episode ng bagong action romantic comedy serye ni Coco na pinamagatang Sigabo. Sa isang watch party, sabay-sabay itong sinaksihan ng media, fans at ng buong cast at crew ng Sigabo sa pangunguna ng ABS-CBN Studios kasama ang CCM Film Productions at Dreamscape. Pasabog agad ang mga eksena sa unang episode mula sa riot at bugbugan sa loob ng preso sa panahong nakapiit doon ang karakter ni Coco na Sigabo. Nakalabas si Gabo ng preso kapalit ang isang misyon at sa kanyang paglaya, timing naman na nahanap siya ng problema dahil sa isang holdapan sa bus. Doon na rin niya nakatagpo ang karakter ni Julia Montes na si Sam na isang investigador. Pero sa una nilang pagkikita,
Dama agad ang tensyon at chemistry sa pagitan ng dalawa. Abangan ang Sigabo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol dito sa A to Z Channel. Nakatuwaan ng isang vlogger ang nananahimik na gansa na kanyang nakita sa kanilang lugar. Ang siste, nag-assume siyang ligtas itong lapitan. Pero ang gansa, ano naman kaya ang naging reaksyon? Ang ganito pong uri ng animals ay hindi po siya aggressive. Ang ganito pong uri ng animals ay hindi... Ayan, nalaman niya. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula kay Nelson Mandela. Ang sabi niya, kung nais nating ituro ang tunay na kapayapaan sa mundo, dapat tayong magsimula sa mga bata. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.